Iniulat ng isang source na dumating umano ang isang guided missile cruiser ng US Navy at sinabi na layo ng Estados Unidos na pigilan ang binabalak umanong pagsalaki ng China sa BRP Sierra Madre. Sinabi sa report na dineploy umano ng Estados Unidos ang USS Chancellorsville, isang guided missile cruiser upang tulungan ang Philippine Navy at Coast Guard na protektahan ang BRP Sierra Madre. Ayon sa pahayag ng US Navy 7th Fleet, nababahala umano ang Estados Unidos tungkol sa mga ginagawang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard tulad ng pagharang at paggamit nito ng water cannon laban sa isang supply ship ng Pilipinas. Idinagdag nito na hindi umano papayag ang US government na pwersahang agawin ng komunistang bansa ang BRP Sierra Madre at nangako na tutulungan nila ang Pilipinas upang mapanatili at maprotektahan ang mga tropa nito na nakaestasyon sa nasabing lumang warship. Ito ay matapos iniulat na bumuo ang Office of the Solicitor General na isang special team na susuri at magmumungkahi ng mga legal at diplomatikong opsyon para sa pinag-aagawang West Philippine Sea, ayon kay Solicitor General Minardo Guevara. Sinabi ni Guevara ng special team ay binubuo ng mga solicitor na dalubhasa sa public international law, ang law of the sea at iba pang maritime law at international arbitration. Sinabi niya na ang mungkahing itaas ang issue sa United Nations General Assembly ay isa rin sa kanilang mga opsyon. Gayunpaman, nang tanungin kung ang gobyerno ay pipiliin ang opsyon na ito, sinabi ni Guevara na hindi pa panahon para sila ay magkomento dito. Noong mga nakarang buwan, sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na panahon na para sa gobyerno na magsumite ng resolusyon sa UN General Assembly para mapilitan ang China na sundin ang 2016 arbitration ruling na kung saan patuloy na binabaliwala nito hanggang ngayon. Noong 2013, hinamon ng Pilipinas ang legal na basihan ng China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague tungkol sa malawak na pag-aangkin nito sa South China Sea. Nanalo ang Manila sa kaso noong 2016 matapos pinawalang bisa ng tribunal ang 9-line policy ng Beijing. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi isusuko ng Pilipinas kahit isang pulgada ng teritoryo ng bansa, kabilang ang West Philippine Sea, sa gitna ng napaulat na agresibong panghihimasok ng China sa lugar. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na sinabi umano ng dating Vice Premier ng China na isang malaking pagkakamali para kay President Xi Jinping na basta-basta na lang salakayin at persahang agawin ang BRP Sierra Madre mula sa Pilipinas. Sinabi na hindi umano tama na persahang agawin at salakayin ng Chinese military ang BRP Sierra Madre dahil sigurado umanong magre-resulta ito sa isang malaking digmaan. Malaki umano ang posibilidad na sasaklolo ang Estados Unidos pati na ang mga kaalyado ng Washington sa Pilipinas at sigurado umanong mahihirapan ang People's Liberation Army dahil mapapalibutan umano ang kanilang bansa ng mga kalaban. Iginiit niya na hindi pa ngayon ang tamang panahon para salakayin ng China ang mga kalaban nito at naniniwala siya na malaki ang magiging epekto nito sa kanilang ekonomiya at malaki din ang posibilidad na babagsak ang Communist Party. Iniulat ito matapos sinabi ng Embahada ng China sa Manila na nananatili itong bukas na ipagpatuloy ang dialogo at konsultasyon sa Pilipinas tungkol sa mga maritime issues kasunod na nangyaring insidente
sa West Philippine Sea. Naglabas ng pahayag ang Chinese Embassy matapos ang ginawang pagharang at paggamit ng Chinese Coast Guard ng water cannon laban sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa sana ng isang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre ay nakaground sa Ayungin Shoal mula pa noong 1999. Ang barko ay kasalukuyang binabantayan ng mahigit sa 100 Marines at mga sailors at naging simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng Chinese Embassy na layunin nilang panatilihin ang maritime stability sa lugar at umaasa sila ng Pilipinas at China ay magkakasundo at gumawa ng magkasanib na pagsisikap upang simulan muli ang negosasyon sa lalong madaling panahon. Idinagdag ng embahada na hinihintay lamang ng China ang feedback ng Pilipinas matapos magbigay ito ng ilang mga maritime initiatives sa Manila ngayong taon, kabilang ang pag-manage ng sitwasyon sa Ayungin Shoal. Binigyang diin ng Chinese Embassy ng Ayungin Shoal ay bahagi ng kanilang teritoryo at binatikos nito ang Pilipinas dahil sa plano umano ng bansa na i-overhaul ang nasabing military vessel upang permanenteng sakupin ang lugar.